Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Saan man kayo naroroon ngayon, nasa Maynila man, probinsya, ibang bansa, o tahimik na nakikinig habang nagpapahinga, i-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras na dyan sa inyo habang pinapakinggan ninyo ang kwentong ito. Mas masarap magkwentuhan kapag ramdam natin na magkakasama tayo sa iisang sandali. Si Althea Vergara ay lumaking sanay sa tahimik na hirap. Hindi siya anak mayaman, hindi rin siya yung tipo ng dalagang kinahuhumalingan ng lahat sa baryo. Pero kung sipag, tiyaga at bait ang pag-uusapan, iisang sinasabi ng mga nakakakilala sa kanya. Maaasahan si Althea. Sa edad na 20, halos kalahati ng buhay niya ay inilaan na niya sa pag-aalaga sa pamilya nila. Maaga kasing naulila sa ina si Althea, kaya ang ama niyang si Ruben Vergara, isang karpinterong payat at sunog ang balat sa araw, ang tumayong parehong ama at ina para sa kanya at sa nakababata niyang kapatid na si Micah. "Anak, huwag mong akuin lahat." Madalas sabihin ni Ruben tuwing makikitang umuuwi si Althea na pagod mula sa trabaho sa lending office sa bayan. Ngumingiti lang si Althea habang inaayos ang mga resibo at logbook sa maliit nilang mesa. "Okay lang, Tay. Hanggat kaya ko, tutulungan ko kayo. Isang tiis na lang naman." Ang totoo, hindi lang siya nagtitiis, nangangarap siya. Pangarap niyang balang araw, hindi na uupa ang pamilya nila sa lumang bahay na tinitirhan nila sa likod ng palengke. Pangarap niyang makapagpatayo ng disenteng bahay para sa ama niyang unti-unti nang umuubo dahil sa tagal ng pagtatrabaho sa alikabok at init. Pangarap din niyang mapagtapos ng pag-aaral si Micah, na noon ay second-year college pa lang at gustong maging guro. Madalas si Althea ang unang nagigising sa umaga at huling natutulog sa gabi. Gigising siya ng 5:00, mag-iigib, maghahanda ng almusal, papasok sa opisina, uuwi para tumulong sa labada, saka gagawa ng budget para pagkasyahin ng sweldo. Sa lahat ng ito, hindi siya nagrereklamo. Sa halip, mas madalas pa siyang marinig ng mga kapitbahay na humuhuni habang nagsasampay. "Parang walang problema ang batang yan," sabi minsan ni Aling Selling, kapitbahay nilang kilala sa pagiging mausisa. Napangiti si Ruben ngunit agad ding napabuntong hininga. Marami siyang problema, Aling Selling, hindi lang niya ugaling ipakita. Sa kabilang panig naman ng bayan, may sariling laban din si Noel Serrano. Si Noel ay isang tahimik ngunit matatag na lalaki. Hindi siya masalita, pero kapag nagsalita, ramdam mong pinag-isipan niya. Isa siyang contractor na nagsimula bilang ordinaryong laborer lamang. Sa sipag at talino sa trabaho, unti-unti siyang nakaipon ng kagamitan at mga tauhan hanggang sa makakuha siya ng maliliit na project sa mga karatig na bayan. Mga renovation ng barangay hall, extension ng classrooms, at pagpapagawa ng bubong ng mga tindahan sa palengke. Noel lived simply but carefully. Hindi siya nagyayabang, luma ang sasakyan niya, hindi branded ang polo, at simple lang ang pamumuhay. Ngunit halatang marunong siyang humawak ng pera. May isang bagay lang na palaging mabigat sa kanyang dibdib, ang kanyang inang si Salve Serrano. Si Salve ay byuda na ng maraging taon. Bata pa lang si Noel nung namatay ang adam niya, kaya lumaki siyang may utang na ulob sa inang nagsumikap para mapalaki siya. Pero habang tumatanda, napapansin niyang ang pagmamalasakit ng kanyang ina ay madalas nalalagyan ng kontrol at ang pag-aaruga nito ay may kasamang panunumbat. "Anak, kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kinatatayuan mo ngayon." Paboritong linya ni Salve tuwing hindi nasusunod ang gusto niya. May isa pa siyang anak na si Jessa Sarano na mas mabata kay Noel ng 5 taon. Maganda si Jessa at palangiti, pero sanay ding umasa. Mahilig sa mga bagay na hindi niya kayang bilhin at kapag kinapos ay laging si Noel ang takbuhan. Sa labas, masayahin si Jessa, ngunit sa likod nito ay may pagkapilya at pagkainggit, lalo na kapag may ibang babaeng napapalapit sa kuya niya. Nagtagpo ang landas nina Althea at Noel sa pinakasimpleng paraan.
Isang hapon, nagpunta si Noel sa lending office para mag-follow up ng papeles ng maliit na loan para sa pagbili ng construction mixer. Paglabas niya, si Althea agad ang sumulong sa kanya. Good afternoon po. Kayo po ba si Sir Noel Serrano? Magalang na tanong ni Althea habang inaayos ang salamin niya. Tumanggo si Noel. Oo, natawag daw ako rito para sa kulang na requirements. Na-check ko na po kanina, may kulang lang na 2 pirma at barangay clearance copy. Pero kung gusto nyo, tutulungan ko na po kayong ayusin para hindi na kayo pabalik-balik. Hindi nakasanayan ni Noel ang ganung uri ng mahinahong pakikitungo. Kadalasan, ang mga kaharap niya sa transaksyon ay nagmamadali o suplado. Pero iba si Althea, maayos, malinaw magsalita at hindi mapagmataas. Abala ba ako sa'yo? Tanong ni Noel. Ngumiti si Althea. Trabaho ko po to, tsaka mas mabuti nang matapos agad para hindi na po kayo mahirapan. Mula noon, nagsimulang magkaroon ng maliliit na dahilan si Noel para mapadaan sa opisina. Minsan, may follow-up sa papeles, minsan, may tanong sa payment terms. Minsan naman, sadyang gustong makita kung nakangiti pa ba si Althea sa gitna ng pagod na opisina. Napansin iyon ng katrabaho ni Althea na si Brenna Dizon, isang nurse na part-time ding tumutulong sa may-ari ng lending office sa records tuwing hapon. Althea, pabulong nitong sabi habang nasa pantry sila. Huwag mo akong lokohin. Bakit parang mas madalas na yatang mag-loan inquiry ang contractor na yon kaysa sa ibang kliyente? Namula si Althea. Hindi nagkataon lang. Sus, nagkataon na laging ikaw ang hinahanap? Napailing si Althea pero may munting ngiti sa gilid ng labi niya. Hindi nagtagal, nagsimula silang mag-usap sa labas ng trabaho. Si Noel ang unang naglakas loob. Pwede ba kitang ihatid pa uri? Tanong niya isang gabing umuulan at halos wala nang masasakyan si Althea. Ay, wag na, baka makaabala pa ako. Hinding-hindi ka abala, sagot ni Noel. At ayoko ring pinapauwi kang mag-isa ng ganito ang panahon. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang noong una. Tanging tunog ng wiper at buhos ng ulan ang maririnig. Ngulit nang napansin ni Noel ang baon-baon niyang notebook at resibo ni Althea, napangiti siya. Dinadala mo lahat ng trabaho mo? Hindi trabaho lang, sagot ni Althea. Budget namin sa bahay, tuition ni Maika, gamot ni Tay, kailangan planado. Tila buong mundo mo ang pasan mo, mahinang sabi ni Noel. Napatingin si Althea sa bintana. Sanay na ako. Siguro kaya ka hindi basta-basta natitinag. Sa simpleng linyang iyon, may bahagi kay Althea na tila unang beses napansin bilang babae at hindi lang bilang panganay, breadwinner o empleyado. Unti-unti, sa mga sumunod na buwan, naging malalim ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa nauwi sa panliligaw. Hindi marangya ang panliligaw ni Noel. Walang bulaklak araw-araw, walang brand gesture, walang mamahaling alahas. Pero naroon siya sa mga praktikal at tahimik na paraan. Hinahatid si Ruben sa klinika kapag inuubo, dinadalhan ng review materials si Maika, at minsang ipinaayos ang tumutulo-bubong ng bahay ng mga Vergara nang hindi naniningil. Hindi mo kailangang gawin lahat ng to, sabi ni Althea nang mahuli niyang may dalang sako ng semento si Noel papasok sa bakuran nila. Wala namang masamang tumulong, lalo na kung para sa mga taong mahalaga sa akin. Doon unang umiiyak ng patako si Althea sa banyo ng gabing iyon. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa unang pagkakataon, may dumating na taong hindi humihingi ng anuman kapalit ng kabutihang ibinibigay niya. Naging magkasintahan sila makalipas ilang buwan at makalipas 3 taon ay nagpakasal sa isang simpleng seremonya sa maliit na simbahan sa bayan. Dumalo si Ruben, si Maika, sina Brenna, si Aling Saing at maging ang foreman ni Noel na si Dindo Paredes na halos itinuring ng kapatid ni Noel dahil sa tagal nilang magkasama sa trabaho. Sa kasal pa lamang, may ilang kakaibang kilos nang ipinakita ni Salve. Nakasuot siya ng mamahaling bestida na mas halatang pang-agaw eksena kaysa pangbiananan. Nakaniti siya sa harap ng mga bisita, ngulit matalim ang mata niya tuwing lalapit si Althea kay Noel. Maganda naman ang napili mo, anak, bulong niya kay Noel habang pictorial. Pero sana, wag mong kakalimutan kung sino pa rin ang tunay na pamilya mo.
Hindi man narinig iyon ni Althea, napansin ni Brenna ang bahagyang pag-igting ng panga ni Noel. "Okay ka lang?" Tanong ni Brenna sa kanya. Tumango si Noel pero halatang may iniiwasang tensyon. Sanay na ako. Sa umpisa ng pagsasama ni na Althea at Noel, pilit nilang binuo ang isang tahimik at disenteng buhay. Nakabili sila ng maliit na lote sa isang bagong subdivision sa gilid ng bayan. Hindi pa man bahay ang nakatayo roon, masaya na silang mag-asawa dahil may pangarap na silang nahahawakan. Samantala, lumalaki rin ang negosyo ni Noel. Dumarami ang project at sa tulong ni Dindo ay nakabili siya ng ilang kagamitan na hindi na kailangang rentahan pa. Si Althea naman ay tumutulong sa pag-aayos ng records, resibo at pasweldo sa mga trabahador. Dahil mahusay siya sa numero, mas naging maayos ang takbo ng negosyo. Napansin nito ng marami, pati na ni Salve. "Ang bilis yatang lumago ng pera ninyo," minsang sabi ni Salve habang nakatingin sa bagong folder ng document sa mesa. "Pinaghirapan po namin yan ni Noel," magalang na sagot ni Althea. Ngumiti si Salve, pero malamig ang mga mata. "Oo naman, sana lang marunong kayong lumingon sa pinanggalingan." Doon nagsimulang maramdaman ni Althea ang mga maliliit, ngunit paulit-ulit na tusok. Kapag may handaan, may pasaring si Salve na parabang napalayo si Noel sa pamilya dahil sa asawa. Kapag may bagong nabibili ang mag-asawa, kunwaring nagbibiro itong sasabihing, "Buti pa kayo, marami ng ipon. Ako matanda na, walang masandalan." Kapag may desisyon si Noel sa negosyo, palihim na kino-question ni Salve sa anak niyang si Jessa, na agad namang dinadala ang usapan sa barangay sa anyo ng tsismis. Sa kabila nito, pinili ni Althea na manahimik. Ayaw niyang lumaki ang alitan. Naniniwala siyang kayang ayusin sa kabaitan ang lahat. Ngunit, may mga taong kapag makita kang tahimik, iisipin nilang mahina ka. At habang lalo pang gumaganda ang buhay ni na Althea at Noel, unti-unti ring tumitigas ang inggit at kasakiman sa puso ng biyena niyang si Salve Serrano. Isang bagyong hindi pa dumarating, ngulit ramdam na ang lamig ng hangin bago ito tuluyang manalasa. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin muli ang lahat ng nakikinig ngayon. Habang nagpapatuloy tayo sa mabigat ngulit kapanapanabik na kwentong ito, i-comment ninyo kung nasaan kayo at anong oras na habang pinapakinggan ninyo ito. Mas ramdam ang kwento kapag sabay-sabay natin itong dinadala sa gabing tahimik o umagang nagsisimula pa lang. Pagkatapos ng mga huling salitang binitawan ni Salve noon, mga salitang tila biro sa pandinig ng iba, ngunit punyal sa pakiramdam ng isang mapagmasdin na babae, hindi agad pinairal ni Althea ang takot sa dibdib niya. Sa halip, pinili niyang manahimik at magmasdin. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan ang naging mas mabigat ang katawan ni Althea dahil 7 buwan na ang dinadala niya. Unti-unti nang lumalaki ang tiyan niya at sa bawat sipa ng sanggol sa sinupunan ay napapangiti siya at si Noel. Kahit simpleng buhay pa rin ang pinipili nila, mas ramdam na ngayon ang liwanag sa bahay nilang inuupahan habang pinapagawa pa ang lote sa subdivision. May nakasabit ng maliliit na damit ng sanggol sa isang sulok, may listahan na sila ng mga dapat bilhin, at sa mesa ay may nakapatong ng notebook kung saan sinusulat ni Althea ang mga posibleng pangalan ng magiging anak nila. "Kapag lalaki, gusto ko simple lang," sabi ni Noel isang gabi habang nakahiga at nakapatong ng talinga sa tiyan ni Althea. "Simple na ano?" natatawang tanong ni Althea. "Basta hindi parang pangalan ng artista," biro ni Noel. "Eh kung ikaw na lang magpangalan?" Umangat ang tingin ni Noel sa kanya at ngumiti. "Hindi, ikaw pa rin. Ikaw ang may karapatan. Ikaw ang nagdadala." Napatitig si Althea sa asawa. Sa tuwing ganoon si Noel, banayad, maingat at puno ng pag-aaruga, lalo lamang tumitibay ang paniniwala niyang tama ang lalaking pinili niyang pakasalan. Kahit may mga maliliit na tensyon sa paligid, pakiramdam niya'y kaya niyang tiisin ang lahat, basta't buo silang mag-anak. Ngunit habang pinipilit ni na Althea at Noel na buuin ang sarili nilang tahimik na mundo,
May isa namang taong lalong hindi mapakali sa pagtingin sa unti-unting pag-unlad nila. Si Salve. Mas madalas na itong nagpupunta sa bahay nila nang walang pasabi. Minsan may dalang prutas, minsan may dalang ulam, minsan naman ay bigla na lang sisipot at magsasabing gusto lang niyang kamustahin ang anak. Ngulit napapansin ni Althea na sa bawat pagbisita nito ay hindi simpleng pangangamusta ang laman ng mga mata nito. Palagi itong sumisilip sa cabinet kung saan nakatago ang mga folder. Pinapansin nito ang bagong appliances. Tinatanong kung magkano ang kinita sa pinakahuling project ni Noel. Minsan pa nga, habang nag-aayos si Althea ng mga papel, napansin niyang nakatutok ang tingin ni Salve sa isang brown envelope na may lamang kopya ng titulo ng lote at ilang papeles sa insurance. Anak, wika ni Salve isang hapon habang kunwaring humihigop ng kape, dapat talaga kapag lalaki ang hawak ng negosyo, may reserba para sa pamilya niya. Hindi mo masasabi ang panahon. Meron naman pong ipon si Noel, sagot ni Althea ng mahinahon. Hindi ako nagtatanong para mangyalam, mabilis na saad ni Salve, kahit halatang iyon nga ang ginagawa niya. Nanay lang ako, natural lang na iniisip ko ang kinabukasan. Noon ay kakapasok lang ni Noel mula sa site at agad nitong narinig ang huling linya ng ina. Ma, kaya namin ni Althea. Seryoso nitong sabi habang nilalapag ang bag. Huwag mo nang intindihin ang mga papel at pera. Naayos na namin yan. Sa isang iglap, nag-iba ang ekspresyon ni Salve. Nawala ang kunwaring lambing at napalitan ng malamig na tampo. Ganun na pala ngayon. Kapag may asawa ka na, wala nang karapatan ng nanay mo magtanong. Bago pa sumagot si Noel, si Althea na mismo ang lumambot ang tono. Hindi po ganon, Masalve. Nag-iingat lang siguro si Noel dahil marami ring responsibilidad. Responsibilidad? Singal ni Salve, na pilit pinapakalma ang sarili. Sino ba ang unang responsibilidad ng anak kundi ang magulang na nagpalaki sa kanya? Tahimik na lamang si Noel. Kilala niya ang ina. Kapag sumagot siya ng diretsyo, lalaki lang ang gulo. Ngunit si Althea, kahit nagtimpe, may kakaibang lamig na ang nararamdaman sa silid. Hindi iyon simpleng tampo ng isang ina. Iyon ay galit ng isang taong sanay sundin. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang umigting ang tensyon. Si Jessa, na dati-rati madalang lang magpakita, ay naging paladalaw na rin sa bahay ng mag-asawa. Nagdadala ito ng kung ano-anong kwento, kunwari ay pakikipagkapwa, ngunit maraming beses na nahuhuli ni Althea na pinapangsin nito ang mga bagong gamit, nagtatanong ng presyo, at nag-uusisa kung ilan ang buwan ng hulog sa lote. Isang araw, nadatna ni Althea si Jessa na nagkukwento sa telepono sa may kusina. Oo, may insurance daw si kuya, malaki-laki rin, tapos may balak pang ipatayo sa lote. Bulong nito, hindi alam na may paparating. Bahagyang natigilan si Althea, ngunit hindi agad siya nagpakita. Ilang segundo siyang nanatili sa likod ng dingding, pinakikinggan ang susunod na sasabihin ni Jessa. Hindi ko alam eksakto, basta si Mama, alam niya yata ang detalye. Oo na, mamaya na, baka marinig ako. Noon pa lamang ay gusto na sanang kumprontahin ni Althea si Hipag, ngunit pinili muna niyang maging mahinahon. Nang gabing iyon, ikinubento niya iyon kay Noel. Napapikit si Noel at napahawak sa noo. Pasensya ka na, hindi ko dapat hinayaang maging kampante ako. Hindi ko naman sila naaakusahan, mahinang sabi ni Althea, pero parang hindi na normal ang interes nila sa pera natin. Maaayos ko to, sagot ni Noel. Kakausapin ko si Mama at si Jessa, ayoko nang umabot pa sa punto na pati ikaw dinadagdagan nila ng stress. Kinabukasan, pinuntahan ni Noel ang bahay ng kanyang ina. Walang nakarinig sa buong usapan nila. Ngumit ng gabing yon, dumating siyang mabigat ang loob. Anong sabi? Tanong ni Althea habang inaabot ang baso ng tubig. Umupo si Noel sa gilid ng kama bago nagsalita. Tinanong ko si Mama kung bakit parang sobra na siyang nakikialam. Ang sabi niya, concern lang daw siya. Pero nang sabihin kong hindi na dapat pinapakialaman ni Jessa ang mga papeles natin, bigla siyang nagalit. Tungkol sa akin ba ulit? Maingat na tanong ni Althea. Tumingin si Noel sa kanya. Oo, sabi niya simula raw nang dumating ka sa buhay ko, lumayo na raw ako sa pamilya. Natahimik si Althea. Hindi siya nasaktan sa salitang iyon dahil bago pa man niya marinig, matagal na niya iyong ramdam.
Mas masakit ang katotohanang unti-unting nahahati ang loob ni Noel sa pagitan ng pagiging mabuting anak at mabuting asawa. Lumipas ang mga araw at dumating ang isang paanyayang tila simpleng hakbang sa pagkakasundo. "Maghapunan tayo sa bahay sa Sabado," sabi ni Salve sa tawag. "Ako na ang magluluto para naman kumpleto tayo bago man lang dumating ang baby." Noong una ay ayaw ni Noel. Kita iyon sa mukha niya habang hawak ang cellphone. Ngunit si Althea ang naayaw na lumalim pa ang tampuhan ang mismong nag-udyok sa kanya. "Pumunta na tayo," sabi niya. "Baka ito na nga ang way niya para magkabati-bati." "Ayokong ma-stress ka," sagot ni Noel. "Mas okay na siguro yung subukan natin kaysa lalo tayong umiwas. Baka sakaling nagbabago na siya." Sa dulo, pumayag si Noel. Dumating ang Sabado nang may kakaibang katahimikan sa hangin. Maaga pa lang makulimlim na ang langit at pagsapit ng hapon ay tila nakabiti ng ulan. Dumating sina Althea at Noel sa bahay ni Salve bandang 6:00. Nandoon na si Jessa, nakasuot ng matingkad na lipstick at kunway masayang-masaya. "Ayan, dumating na ang paboritong mag-asawa ng bayan," biro nito. Hindi sumabot si Noel, inalalayan niya lang nito si Althea papasok. Naroon din ang pinsan niyang si Marvin Serrano na halatang hinila lamang sa okasyon. Tahimik itong nakaupo sa sulok, hawak ang cellphone at paminsan-minsan ay tumitingin kay Noel na parang may gustong sabihin ngunit hindi mahanap ang tiempo. Sa kusina, abala si Salve sa paghahain. Nakangiti ito, malambing ang tono at halos hindi mo iisipin na ito rin ang parehong babaeng ilang linggo ng puro pasaring at sumbat ang binibigay. "O Althea, maupo ka na, buntis ka, huwag kang tatayo ng matagal," malambing nitong sabi. "Noel, ihahin mo na yung sabaw." "Salamat po," sagot ni Althea, pilit na nangingiti. Nagpatuloy ang hapunan na parang isang esenang pilit pinapakinis. Pinag-uusapan ng pangalan ng magiging anak. Nagkwento si Jessa tungkol sa bagong racket daw niya sa online selling. Si Marvin ay 2 beses lang nagsalita. At si Salve, halos bawat galaw ni Noel ay pinapansin. Kung gaano siya kumain, kung paano niya inasikaso si Althea, kung paano siya umiiwas sa alak at soft drinks para raw sa kalusugan. "Talagang iba ka na ngayon anak eh. Dati kahit ano hindi mo iniinda. Ngayon pati iniinom mo bantay sirado." "Ayoko lang ng kung ano-ano eh. May anak na akong iniisip." Tumanggo si Salve. Ngunit sa isang segundo, may kakaibang anino ang dumaan sa mukha nito. Napansin iyon ni Marvin. Napalunok siya at napatingin sa mesa. Makalipas ang ilang minuto, bahagyang napahawak si Noel sa tiyan niya. "Okay ka lang?" agad na tanong ni Althea. Tumanggo siya sa umpisa, ngunit ilang saglit lang ay napangiwi na siya. "Parang masakit." "Baka naasid ka lang kuya," sabi ni Jessa, pero halata sa boses nito ang kaba. Humigpit ang hawak ni Noel sa gilid ng mesa. "Hindi, iba to." Sa loob lamang ng ilang segundo, namutla si Noel. Tumulo ang pawis sa noot niya kahit hindi mainit ang panahon. Bigla siyang napayuko at napahawak sa dibdib, saka sa tiyan. "Noel!" sigaw ni Althea habang pilit na tumatayo kahit mabigat ang katawan. Napatayo si Marvin. "Tita, anong nangyayari? Ano bang alam ko?" Mabilis na sagot ni Salve, ngunit nanginginig ang hamay habang hawak ang sandok. "Kuya!" sigaw ni Jessa. Biglang bumagsak si Noel mula sa upuan. Nayanig ang buong silid. Napahiyaw si Althea at kasabay ng matinding takot ay naramdaman niyang naninigas ang tiyan niya. Para siyang inundayan ng malamig na hangin mula ulo hanggang paa. "Tumawag kayo ng ambulansya!" sigaw niya. "Please, bilis!" Si Marvin ang unang kumilos at tumakbo palabas. Si Jessa na may halatang hindi malaman kung anong gagawin. Si Salve ay nakatayo lamang sa tabi ng mesa, maputla, nanginginig, ngulit hindi makalapit sa anak. Ilang minuto pa ang lumipas bago dumating sina Dindo at Brenna na tinawagan ni Marvin dahil mas malapit sila kaysa ambulansya. Pagpasok pa lamang ni Brenna, nurse instincts agad ang gumana.
Tabi, bigyan niyo ng hangin. Utos niya. Lumuhod siya sa tabi ni Noel, sinuri ang pulso, at doon nagbago ang mukha niya. Dindo, buhatin natin, ngayon na. Sa gitna ng kaguluhan, napatingin si Althea kay Salve. At sa unang pagkakataon, sa gitna ng kanyang pagkalito at pangamba, may nakita siyang hindi niya malilimutan kailanman. Hindi purong takot, hindi purong gulat, kundi isang mabigat na anyo ng kaba na parang may alam ang isang taong hindi dapat may alam. Dinala si Noel sa ospital, ngulit bago pa man sila makarating ng buo sa emergency room, lumalim na ang katahimikan sa loob ng sasakyan. At bago pa maunawaan ni Althea ang kabuuan ng gabing iyon, nagsisimula ng mabasag ang buong mundong iningatan niyang buuin sa loob ng maraming taon. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang kamustahin ang bawat isa sa inyo. Habang papasok tayo sa mas mabigat at mas masakit na yugto ng kwento, i-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras na habang nakikinig kayo ngayon. Minsan sa mga ganitong istorya, mas dama natin ang bawat sakit at pagbangon kapag alam nating hindi tayo nag-iisang nakikinig. Pagdating sa ospital, pakiramdam ni Althea Vergara Serrano ay hindi na siya tao kundi isang katawang hinihila lang ng takot. Hindi na niya halos maramdaman ang bigat ng tiyan niyang 7 buwan nang nagdadala ng buhay. Hindi na niya marinig ng malinaw ang mga yabag sa puting koridor, ang utos ng mga nurse at ang tunog ng stretcher na mabilis na itinutulak papunta sa emergency room. Isa lang ang malinaw sa kanya noon. Ang mukha ng asawa niyang si Noel na ilang minuto lang ang nakaraan ay nasa hapagkainan pa at mahinahong nagsasalita. Ngunit ngayoy namumutla, halos walang malay, at tila unti-unting linalamon ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. "Ma'am, maupo po muna kayo. Buntis po kayo. Baka kayo naman ang himatayin," sabi ng isang nurse na hindi na nakuha ni Althea ang pangalan. "Ayaw ko pong umupo," ibiyak na sagot ni Althea. "Asawa ko yan. Kailangan ko siyang makita. Pakiusap." Dumating si Brenna mula sa loob ng emergency area matapos makipag-usap sa doktor. Pawisan ang noon nito, maputla ang mukha, at sa paraan ng paglapit niya kay Althea, tila may mabigat na bagay na pilit niyang hinahawakan para hindi tuluyang bumagsak. "Brenna," nanginginig na tawag ni Althea, "sabihin mo sa akin na maaagapan pa. Sabihin mo." Huminto si Brenna sa tapat niya. Gusto sana nitong magsinungaling. Gusto sana nitong bigyan si Althea ng kahit munting pag-asa. Ngunit bilang kaibigan at bilang nurse, alam niyang mas malupit ang huwad na pag-asa kaysa katotohanang mapait. Mahina itong napailing. At sa isang iglap, parang may humablot sa loob ng dibdib ni Althea. "Hindi!" Napaatras si Althea at napahawak sa tiyan. "Hindi! Hindi po rin ganon! Kanina lang okay pa siya! Kanina lang!" Mabilis si Althea ang inalayanan ni Brenna bago pa siya tuluyang mabuwal. Sa isang gilid, nakita ni Althea si Dindo Paredes na nakayuko, nakasandal sa pader at sapo ng mukha ang 2 kamay. Ang lalaking sanay humarap sa panganib ng construction sites ay noon lang niyang nakitang halos hindi makahinga sa bigat ng emosyon. "Kuya Noel, bakit ganito?" Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang attending physician kasama ang 2 pulis na bagong dating mula sa presento. Isa sa kanila si SPO4 Nestor Villaren, matangkad, mapungay ang mata at may boses na hindi pa sigaw ngulit may natural na bigat. Katabi nito ang babaeng pulis na si Patrolwoman Lyra Mendoza. Tahimik, ngunit matalas ang tingin. "Mrs. Serrano?" tanong ni SPO4 Nestor. Hindi agad nakasagot si Althea. Si Brenna ang tumanggo para sa kanya. "Kailangan po naming magtanong ng ilang bagay." Sagad ng pulis. May nakitang simptomas ang doktor na hindi ordinaryong food poisoning lang. Napatingin si Althea sa kanya. Parang bumana lang paligid. "Ano pong ibig niyong sabihin?" tanong ni Brenna bago pa makapagsalita si Althea. Sumagot ang doktor. "May posibilidad po na may toxic substance na na-ingest ang pasyente bago siya inatake." Napahawak si Althea sa labi niya. Nanuyo ang lalamunan niya. Toxic substance. Isang terminong malamig pakinggan, pero sapat na para maunawaan niyang may kung anong masama at sinadya ang maaaring nangyari sa asawa niya. Lason? Mahinang bulong niya halos hindi marinig.
Tahimik na tumanggo ang doktor. Hindi pa final ang laboratory findings, pero iyon ang isa sa mga pinag-aaralan namin base sa reaksyon ng katawan niya. Biglang dumaloy sa isip ni Althea ang lahat. Ang hapunan, ang pilit na lambing ni Salve, ang pangingialam sa mga papeles, ang malamig na ngiti, ang pagtitig nito sa mesa kanina, at ang hindi niya malimutang itsura ng biyenan sa gitna ng kaguluhan. Hindi purong gulat, kundi takot na parang may alam. Napaupo si Althea sa bakal na upuan sa koridor. Hindi na dahil inutusan siya, kundi dahil nanghina ang mga tuhod niya. Sa kabilang dulo ng hallway, dumating sina Ruben Vergara at Micah Vergara. Halatang nagmadaling umalis mula sa bahay nila nang tawagan ni Brenna. Humihinga na si Ruben, nakasuot pa rin ng lumang t-shirt na may bahid ng sawdust. Si Micah naman ay umiiyak na agad bago pa man makalapit. "Ate," sigaw nito sabay yakap kay Althea. "Anong nangyari? Nasaan si Kuya Noel?" Napatitig lang si Althea sa kapatid at sa paraang iyon pa lang ay naintindihan na ni Micah ang sagot. "Hindi," napahagulgol si Micah. Si Ruben naman ay hindi agad nagsalita. Tumingin lang siya sa emergency room door, saka kay Althea, saka sa mga pulis. Sa buong buhay niya, ilang beses na niyang kinailangan maging matatag para sa pamilya. Pero sa gabing iyon, halatang muntik na ring bumigay ang matandang lalaki. "Anak, kapit ka, para sa bata." Hindi pa man lubusang nakalalamo ng luksa, kinailangan ng pumasok ni Althea sa isa pang laban, ang pag-unawa sa nangyari. Ilang oras matapos ideklarang wala na si Noel, dinala sina Salve, si Jessa at si Marvin Serrano sa ospital para sa paunang pagtatanong. Si Jessa ay pulang-pula ang mata sa kakaiyak. Si Marvin naman ay tahimik, hindi makatingin ng diretsyo. Ngunit si Salve, bagamat namumutla, ay pilit na composed. "Hindi ko alam kung anong ikamamatay ng anak ko," malakas nitong sabi nang marinig ang salitang toxic substance. "Bakit parang ako agad ang tinitignan ninyo?" Hindi agad sumagot si SPO4 Nestor. Sa halip, tumingin muna siya sa lahat ng naroroon, saka mariin nagsalita. "Wala pa pong inaakusahan, iniimbestigahan pa lang namin ang lahat." Ngunit si Althea, kahit lutang sa lungkot, ay nakaramdam ng kirot sa linyang iyon. Bakit kailangan magdepensa agad si Salve kung wala namang tahasang nagtuturo sa kanya? Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Patrolwoman Lira kay Althea. "Ma'am, may gusto po sanang ipasuri ang team namin sa bahay na pinangyarihan. May mga pagkain pa raw at gamit sa kusina na kailangang kunan ng samples." Tumanggo si Althea kahit wala rang siyang lakas. "Pupunta rin po kami roon," saad ng pulis. Akala ni Althea roon na matatapos muna ang usapan. Akala niya ay mabibigyan siya ng kahit ilang oras para iniyak bilang asawa. Pero sa gitna ng koridor, habang nakatitig siya sa puting tiles at hawak ang lumang panyo ng asawa niyang naiwan sa bulsa ng polo nito, ay narinig niya ang boses ni SPO4 Nestor. "Mrs. Serrano." Pag-angat niya ng tingin, nakita niyang seryoso ang mukha ng pulis. "Sumama ka, may kailangan kang makita." Sa isang iglap, tila bumalik ang ginaw sa batok ni Althea. Naalala niya ang eksaktong linyang iyon, para bang ang buong gabing ito ay unti-unti nang nagiging bangungot na may malinaw na direksyon. "Ano pong ibig niyong sabihin?" paos niyang tanong. "Hindi ka muna matatakot," sabi ni Nestor, kahit halatang hindi mahirap paniwalaan ang ganoong pangungusap sa isang gabi ng kamatayan. "Hindi pumayag si Ruben noong una. Buntis ang anak ko. Hindi ba pwedeng bukas na lang?" mariin niyang tanong. Ngulit mahinahon ang sagot ni Nestor. "Mas mabuti pong nayong sariwa pa ang mga detalye. Hindi po ito pabor o against sa kahit sino. Kailangan lang naming malinawan." Pinili ni Althea na sumama. Hindi niya alam kung saan siya kumukuha ng lakas noon. Marahil sa matinding pangangailangang maintindihan kung paano sa loob lamang ng isang hapunan ay nawala sa kanya ang lalaking mahal niya. Marahil sa takot na kung hindi siya kikilos, baka tuluyan ng malubog sa kasinungalingan ng katotohanan.
Kasama sina Brenna at Patrol Woman Lyra, bumalik sila sa bahay ni Salve. Mas tahimik ang lugar kaysa dati. Wala na ang ingay ng hapag, wala na ang pilit na tawanan, at wala na ang kunwaring pagkakasundo. Ang natira na lang ay malamig na hangin, mga pinggang hindi pa nahuhugasan, at amoy ng pagkaing biglang naging nakakatakot. Sa loob, abala na ang SOC team sa pagkuha ng litrato at samples. Nasa mesa pa ang ilang baso, mangkok ng sabaw, at isang pitchel ng inumin. Sa kusina, may mga plastic sachet, bote ng pampalasa, at ilang gamit na inilalagay sa evidence bags. Hindi makatingin si Althea ng diretso sa hapag. Doon kasi ilang oras lang ang nakakaraan ay nakaupo si Noel, buhay, maingat, at may mga planong paulit-ulit niyang binabanggit tungkol sa magiging anak nila. Lumapit si SPO4 Nestor sa gilid ng garahe, kung saan may isang sasakyan na nakapark. Binuksan ng isang pulis ang pinto sa likod. Mula roon ay inilabas ang maliit na basurahan na ginagamit sa loob ng sasakyan ni Salve. May nakuha kaming isang envelope dito, sabi ni Nestor. Mula sa gloved hands ng investigador, inilabas ang isang malinaw na evidence pouch. Nasa loob nito ang ilang papel. Gusot, bahagyang nadumihan, ngunit mababasa pa rin. Una, isang resibo mula sa agricultural supply store. Ang nakasulat, binili ang isang uri ng pestisidyo 2 araw bago ang hapunan. Ikalawa, photocopy ng insurance policy ni Noel. Ikatlo, isang sulat kamay na listahan, lote, bangkong kwenta, apartment plan, kagamitan sa construction. Naramdaman ni Althea na nanghina ang tuhod niya. Ito? Bulong niya. Ito yung mga papel na hinahanap-hanap ni Ma Salve. Makikilala mo ba ang sulat kamay? Tanong ni Patrol Woman Lyra. Napalunok si Althea. Tinignan niya ang kurba ng letra, ang diin sa ilang salita, ang paraan ng pagsulat ng numerong 7. Eksaktong kapareho ng sulat ni Salve sa mga note na minsang idinidikit nito sa ref kapag nagpupunta sa bahay nila. Opo, naninginig niyang sabi. Mukhang sulat niya. Hindi pa man tapos ang pagkabigla, may sumunod pang impormasyon mula sa isa sa mga pulis na nasa kusina. Sir, may nakita kaming isang maliit na vial sa ilalim ng basurahan. Wala nang laman pero may amoy. Hindi na kayang itago ni Althea ang panhihina. Napaupo siya sa upuang plastik sa may garahe, habang si Brenna ay agad na sumalo sa kanya. Huminga ka lang, Althea. Dahan-dahan, sabi ni Brenna. Ngulit paano ka hihinga ng maayos kung ang mundong binuo mo sa loob ng ilang taon ay unti-unting ipinapakitang sinira pala mula sa loob ng mismong pamilyang pinilit mong pakisamahan? Kinabukasan, habang kumakalat ng balita sa barangay at social media pages ng lokal na pahayagan, naganap ang unang malupit na liko ng kaso. Sa presinto, bago pa man mailatag ng maayos ang lahat ng ebidensya, biglang nagsalita si Salve sa harap ng ilang pulis at kamag-anak. Hindi ako ang may pakana nito, umiiyak niyang sabi. Si Althea, siya ang may access sa mga papeles, siya ang may pakinabang sa insurance. Parang binuhusan ng elo si Althea. Ano? Naninginig ngulit mariin niyang tanong. Ako? Ako ang nawalan ng asawa. Ako ang buntis sa anak niya. Ayaw mo ngang mag-share si Noel sa pamilya niya. Matagal mo nang inilalayo sa amin. Umigting ang panga ni Ruben. Mag-ingat ka sa mga ibinibintang mo sa anak ko. Ngunit sa labas ng presinto, nagsisimula ng umugong ang mas mapanganib na hukuman, ang dila ng mga tao. Si Aling Siling na dati ay mabait na kapitbahay ay narinig ng isa sa mga kakilala ni Maika na nagsasabing, hindi natin alam, baka nga pera ang dahilan. Sa palengke, may mga bulong-bulungang baka raw may sikreto sa pagsasama ng mag-asawa. Sa simbahan, may ilang nagtataka kung bakit masyadong maraming ari-arian ang napag-uusapan sa isang pamilyang mukhang tahimik. At sa gitna ng lahat ng yun, si Althea, bagong biyuda, buntis, at sugatan, ay biglang kinailangang ipagtanggol hindi lang ang alaala ng asawa niya, kundi pati ang sarili niyang pangalan. Doon niya unang naunawaan na ang laban na nasa harapan niya ay hindi lang pagluluksa. Ito ay digmaan para sa katotohanan. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakikinig.
Kung nasaan man kayo ngayon, sa bahay, sa trabaho, sa biyahe, o tahimik na nagpapahinga, i-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras na diyan sa inyo. Mas dama ang bigat at lalim ng kwento kapag sabay-sabay natin itong dinaraanan mula umpisa hanggang dulo. Pagkatapos ng malupit na pagbibintang ni Salve Serrano sa presinto, hindi na halos matandaan ni Althea kung paano siya nakauwi ng gabing yon. Para siyang isang taong gising, ngunit hindi na nakakaramdam ng buo. Naririnig niya ang iyak ni Micah, ang paos na pag-ubo ni Ruben, at ang maingat na pananalita ni Brenna, pero lahat ng yun ay tila nagmumula sa napakalayong lugar. Ang bawat salitang lason, insurance, investigasyon, at suspek ay parang mga pako na isa-isang ibinabaon sa utak niya. Pagdating nila sa bahay ni na Ruben, pinilit siyang paupuin ni Brenna sa lumang sofa sa sala. "Althea, uminom ka muna ng tubig." Mahina ngulit mariing basabi ni Brenna habang inaabot ang baso. Hindi yun agad kinuha ni Althea. Nakatingin lang siya sa kawalan. Hawak-hawak pa rin ang panyo ni Noel na nadala niya mula ospital. "Brenna," paos niyang tawag. Kanina lang buhay pa siya." Walang maisagot agad si Brenna. Umupo ito sa tabi niya at marahang hinawakan ng balikat niya. "Hindi ko sasabihing magiging madali to, pero kailangan mong manatihing matatag. Hindi ka pwedeng sumuko ngayon." "Paano ko magiging matatag?" Napatingin si Althea sa kaibigan. Punong-puno ng luha ang mga mata niya. "Patay na ang asawa ko, tapos ngayon ako pa ang ginagawang masama. Buntis ako, Brenna. Hindi ko na alam kung paano haharap sa bukas." Sa gilid ng silid, nakatayo si Ruben. Tahimik lang pero halatang bawat salitang binibitawan ng anak niya ay kumakayod sa dibdib niya. Sanay siyang solusyonan ng problema gamit ang kamay, kahoy, pako at martilyo. Pero sa gabing yon, wala siyang anumang gamit para kumpunihin ang nawasak sa anak niya. "Anak," mahinang sabi ni Ruben, "kahit anong mangyari, hindi ka nag-iisa. Narito kami." Sa ibabaw ng katahimikan, ang tanging malinaw na tunog ay ang biglang tama ng malakas na ulan sa bubong. Para yung buntong hininga ng langit, mabigat, madilim, at hindi mapipigilan. Ngunit hindi pa natatapos ang bagsik ng gabing yon. Makalipas ang ilang minuto, biglang napahawak si Althea sa tiyan niya. Nung una ay mahina lamang, ngunit maya-maya ay napapangiwi na siya. "Ate?" Nag-aalalang tanong ni Micah. Huminga ng malalim si Althea. "Parang naninigas ang tiyan ko." Agad na nagkatinginan sina Brenna at Ruben. "Gaano kadalas?" "Hindi ko alam, pero masakit. Ibang pakiramdam." Hingal na hingal si Althea. "Parang may humihila sa balakiba ko." Tumayo agad si Brenna. Bilang nurse, alam niyang hindi na ito simpleng stress lamang. Hindi sa puntong yun, hindi sa lagay ni Althea. "Ruben, ihanda mo ang sasakyan ng kapitbahay kung pwede. Micah, kunin mo ang bag ni ate mo. Ngayon na." "Brenna?" Natatakot na sabi ni Althea. "Huwag mong sabihing, kailangan nating kang dalhin sa ospital. Huwag ka nang magsalita. Huminga ka lang." Hindi na umabot sa mas habang paliwanagan. Habang bumabayo ang ulan sa labas, muling isinugod si Althea sa ospital, ilang oras pa lamang matapos mawala si Noel. Pagdating doon, mabilis siyang isinakay sa wheelchair at dinala sa maternity wing. Sa daan, maghalong luha, pawis at takot ang dumadaloy sa mukha niya. Sa bawat hilab ng tiyan niya, para bang sabay ding nilalamon ng sakit ang puso niya. "Please," umiyak niyang sabi sa doktor na sumalubong sa kanila. "Iligtas niyo ang anak ko. Pakiusap, huwag niyo siyang kukunin sa akin." Dumating ang OB-GYN si Dracelina Mortejo, isang seryosang doktora na minsan nang nagsabi kay Althea na kailangan niyang iwasan ng matinding stress dahil medyo sensitibo ang kanyang pagbubuntis. "Ano ang nangyari?" tanong ng doktora habang sinusuri siya. Si Brenna na ang sumagot. "Matinding emotional shock, Doc. Nawalan siya ng asaba ngayong gabi. May active contractions siya." Saglit na tumingin si Dracelina kay Althea at sa isang iglap, nawala ang propesyonal na distansya sa mukha nito at napalitan ng awa. "Ilalaban natin ang baby mo, pero kailangan mong sumunod sa lahat ng sasabihin namin.
Ilang oras na halos hindi na masukat ni Althea ang lumipas sa delivery room. May mga pagitan ng paghilab, may pagitan ng luha, at may mga pagitan ng kawalan niya ng malay sa pagod. Taning ang paulit-ulit niyang bulong ang nanatiling malinaw. Noel, tulungan mo kami. Huwag mong pabayaan ang anak natin. Sa labas, naghihintay sina Ruben, Micah at Brenna. Mayat mayay lumalabas ang nurse para magbigay ng kaunting update. Pare-pareho silang basang-basa pa rin mula sa ulan. Hindi na nila napansing lumipas ang oras. Bandang madaling araw, lumabas si Dracelina. Napahinto ang lahat. Naipanganak kang baby, sabi nito. Napaangat agad ang mukha ni Ruben at ni Micah, ngunit hindi pa iyon kumpletong ginhawa dahil mabigat pahin ang mukha ng doktora. Hindi pa kasi siya kagana, premature siya, kailangan siyang ilagay sa NICU, mahina pa ang paghinga at mababa ang timbang. Huwag naman po sana, nanginginig na sabi ni Micah. Tumingin si Dracelina sa kanila. Hindi pa tapos ang laban, pero buhay ang bata at ligtas na rin si Althea ngayon. Napahawak si Ruben sa pader at napapikit. Hindi iyon lubos na saya, hindi rin iyon lubos na lungkot. Isa iyong napakabigat na pasasalamat sa gitna ng halos hindi na makayang sakuna. Nang matauhan si Althea makalipas ang ilang oras, unang hinanap ng mga mata niya si Noel. Malamlam pa ang paligid, may amoy antiseptic, may malamig na ilaw sa kisame at may tunog ng mga makinang hindi niya agad maintindihan. Gulit ng walang Noel na sumagot sa tahimik niyang pagtawag, saka pa lamang muling bumalik ang katotohanan. Pumasok si Brenna sa silid. Nasaan ang anak ko? Agad na tanong ni Althea kahit hina pa ang boses. Napaupo si Brenna sa tabi niya. Nasa NICU, maaga siyang lumabas pero lumalaban siya. Luha si Althea. Lalaki ba o babae? Napangiti si Brenna sa unang pagkakataon sa gitna ng lahat ng nangyayari. Lalaki! Kamukha ni Noel ang noo. Napapikit si Althea at napaitbi. Hindi niya alam kung mas masakit bang marining iyon o mas kailangan niya iyon para manatiling buo. Pwede ko ba siyang makita? Kapag pinayagan ka na ng doktor, pero kailangan mo munang magpalakas. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita si Althea. Si Noel, totoo na ba talaga? Hindi agad sumagot si Brenna, pero sapat na ang katahimikan niya para mawasak uli ang puso ni Althea. Naiyak siyang muli, ngayon ay mas mahina, mas pagod at mas masakit. Yung iyak ng isang babaeng alam nang wala nang babalikan ng dating buhay niya. Lumipas ang 2 araw sa ospital na parabang 2 taon ang pakiramdam ni Althea. Sa umaga, sinusubukan niyang bumangon para madala sa wheelchair at masilip ang anak niyang nasa incubator. Maliit ito, namumula. May mga tubong nakakabit, ngunit mahigpit ang kapit ng munting daliri nito sa dulo ng kamay niya kapag pinapahintulutan siyang humawak. Anak, bulong niya sa sanggol. Lalaban tayo ha, wag mo akong iiwan. Sa gabi naman, bumabalik ang bangon-ngot ng nangyari kay Noel. Minsan mapapatingin siya sa pinto na umaasang biglang papasok ito dala ang paborito niyang lugaw. Minsan maririnig niya sa isip ang boses nito. Huwag kang mag-alala, ako na bahala sa'yo. Pero sa tunay na buhay, wala na si Noel. At mas malala pa dito, lumalala ang ibinibinta ni Salve sa kanya. Sa 3 araw, dumating si SPO Nestor Villarin sa ospital kasama si patrolwoman Lyra. Hindi na kagaya ng una ang aura nila. Mas malinaw na ngayon na may direksyon na ang kaso. Mrs. Serrano. Mangingat na sabi ni Nestor, kailangan ka naming i-update. Nasa kwarto noon sina Ruben at Brenna. Bahagyang tumigas ang mukha ni Ruben nang makita ang mga pulis, ngulit pinigil niya ang sarili. Ano na naman po? Mahinang tanong ni Althea. Lumabas na ang initial toxicology report. May chemical compound na consistent sa pesticide poisoning ang laman ng tiyan ng asawa mo. Napapikit si Althea. Kahit inaasahan na niya, iba pa rin kapag may kumpirmasyon na. Nasa na si Salve? Singit ni Ruben. Nasa ilalim pa rin po ng investigasyon, sagot ni Nestor. Pero may bago kaming kailangang linawin. May ilang taong kinakausap si Jessa nitong mga nakaraang buwan at may nakita rin kaming record ng pagbili ng pestisidyo na maaaring konektado sa bahay nila.
Tahimik na nakikinig si Brenna, ngunit si Althea ang biglang nagtanong. Bakit parang hindi pa rin diretso ang kaso? May ebidensya na kayo, may resibo, may sulat kamay. Naroon ang ebidensya, sagot ni Nestor, pero kailangan pa rin naming buuin ang motibo, galaw at partisipasyon ng bawat tao. At may isa pang bagay. Ano yun? Halos pabulong na tanong ni Althea. Nagkatinginan sandali sina Nestor at Lyra bago sumagot ang pulis. May lumabas na impormasyon na matagal nang may malalaking utang si Salve, hindi sa bangko, sa mga pribadong nagpapautang. Doon biglang nag-ugnay-ugnay sa isip ni Althea ang ilang alaala. Ang sobrang pangingialam ni Salve sa insurance policy, ang madalas nitong tanong tungkol sa mga titulo, ang pagkukunwari nitong concern pero laging pera ang paksa, at si Jessa na minsan niyang narinig na may kausap tungkol sa insurance ni Noel. May utang si Jessa, mahinang sabi ni Althea na tila kinakausap din ang sarili. Narinig ko siya minsan sa kusina. May kausap siya. Sabi niya, alam daw ni Salve ang detalye ng insurance. Nakasulat agad yon sa notes ni Lyra. Bakit hindi mo agad sinabi noon? Tanong ni Brenna. Hindi sa paninisi, kundi sa pagkabigla. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Sagot ni Althea habang tumutulo ang luha. Akala ko chismis lang, pangingihimasok lang, inggit lang. Ngunit hindi pa yon ang pinakamabigat na isiniwalat ni Nestor. May isa pa kaming nakausap, sabi niya, si Marvin Serrano. Bahagyang napakunot ang noo ni Althea. Sa lahat ng naroon noong gabing iyon, si Marvin ang pinakatahimik. Halos walang opinyon, halos walang emosyon. Pero kung minsan, ang mga tahimik ang may dalang pinakamatinding bitak sa katotohanan. Anong sinabi niya? Tanong ni Ruben. Hindi pa buong salaysay, sagot ni Nestor, pero sinabi niyang ilang linggo bago mamatay si Noel, may ipinakisuyo raw sa kanya si Salve, na ikausap si Noel tungkol sa paglipat ng ilang papeles at para raw masecure ang mana ng pamilya. Para bang may lamalamig na kamay na humawak sa likod ni Althea. Hindi pa man lubusang nalulutas ang kaso, doon nagsimulang bumuka ang unang tunay na biyak. Hindi ito simpleng away binahin, hindi ito simpleng tampuhan sa pera. Isa itong planadong pagkilos na maaaring matagal nang binubuo sa likod ng mga hapag, ng mga ngiti, at ng mga kunwaring pag-aalaga. At habang nakahiga si Althea sa kama ng ospital, bagong panganak, bagong byuda at bagong salang sa isang digmaang hindi niya pinili, dahan-dahang tumigas ang isang bagay sa loob niya. Hindi na siya basta iiyak lang, hindi na siya basta magtatanggo lamang. Dahil sa pagkakataong iyon, habang nakatitig siya sa maliit na litrato ng kanyang anak, nakuha sa NICU at hawak ang lumang panyo ni Noel, malinaw na sa kanya na may dalawang buhay na kailangan niyang ipaglaban ngayon. Ang pangalan ng asawang pinatay at ang kinabukasan ng anak nilang halos kinuha rin noong gabing yon. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na sumusubaybay. Kung nasa bahay man kayo, nasa biyahe, nasa trabaho o tahimik na nakahiga habang nakikinig, i-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras na dyan sa inyo ngayon. Iba ang bigat ng isang kwento kapag sabay-sabay natin itong dinadala. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay sakit, katotohanan at unti-unting pagbangon. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni SPO4 Nestor Villarin sa ospital, hindi na muling nakatulog ng maayos si Althea. Sa kabila ng panghihina ng katawan niya mula sa maagang panganganak, pilit na gising ang isip niya. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang mga salitang insurance, utang, pestisidyo, papeles, mana. Parang may mga piraso ng salamin na paulit-ulit na umiikot sa loob ng kanyang ulo. Sa bawat pikit niya, mukha ni Noel ang nakikita niya. Sa bawat dilat niya, kisame ng ospital ang sumusulubong sa kanya kasama ang masakit na paalala na wala na ang lalaking pinangarapan niyang makasama hanggang pagtanda. Minsan, habang tahimik ang gabi sa ospital, dinalaw siya ni Brenna sa kwarto.
Nakatulog ka ba kahit kaunti? Tanong nito habang dahan-dahang isinasara ang pinto. Napailing si Althea. Sa tuwing pipikit ako, naririnig ko pa rin boses niya. Tapos niya alala ko yung hapag, yung baso, yung itsura ni Salve. Lumapit si Brenna at umupo sa tabi niya. Natural lang yan. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong maging okay agad. Hindi naman ako nagpapa-okay agad. Mahinang sagot ni Althea saka napatingin sa kaibigan. Pero pakiramdam ko, hindi ako pwedeng bumagsak. Hindi ngayon. Dahil sa baby? Dahil sa baby at dahil kay Noel. Tahimik si Brenna sandali bago nagsalita. Anong balak mong ipangangalan? Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, bahagyang nabawasan ang tigas ng mukha ni Althea. Napahawak siya sa kumot. Naalala mo nung sabi niya ayaw niya ng masyadong artistang pangalan? Mahina siyang napangiti kahit may luha sa mata. May isa kaming naisulat noon, Lior Noel. Hindi pa final pero gustong-gusto niya yun. Maganda, sabi ni Brenna. May bigat, may alaala. Tumanggo si Althea. Gusto kong dalhin ng anak ko ang pangalan ng ama niya para kahit anong mangyari, hindi mabubura sa Noel. Makalipas ang 2 araw, pinayagan si Althea na lumabas sa ospital, ngunit hindi pa ang kanyang sanggol. Nanatili muna sa NICU si Baby Lior Noel dahil mahina pa ang katawan nito. Bawat paglabas ni Althea sa kanyang kwarto para silipin ang anak, pakiramdam niya ay nahahati ang puso niya sa 2, isang bahagi para sa batang kailangang lumaban para mabuhay at isang bahagi para sa asawang hindi na mabibigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Ngunit kahit dapat ay nagpapagaling siya, wala siyang panahon para sa payapang pagdadalamhati. Nakatakda na ang burol ni Noel. Dahil si Noel ay kilala sa bayan bilang masipag at maayos makitunggo, maraming dumalaw sa unang gabi pa lamang ng lamay. Naroon ang ilan sa mga trabahador niyang tinulungan sa hirap, mga dating kliyente, ilang kapitbahay at mga kamag-anak na ang iba ay noon lang muling nagpakita matapos maramdamang may malaking gulong nagaganap sa pamilya. Si Dindo Paredes yung halos umalalay sa lahat ng praktikal na bagay. Siya ang nag-uusap sa punerarya, siya ang nag-asikaso ng tent, upuan at listahan ng bisita. Gulit kahit abala siya, kitang-kita sa mukha niya ang lungkot. Hindi pa rin ako makapaniwala, sabi niya kay Althea habang pareho silang nakatayo sa gilid ng kabaon. Tinignan ni Althea ang asawa niyang nakahimlay. Maayos ang bihis nito, tahimik ang mukha, para bang simpleng pagod at natutulog. Ngunit sa katahimikang iyon, lalong dumidiin ang katotohanan. Hindi ko man lang siya nayakap ng maayos bago siya tuluyang nawala. Bulong ni Althea. Dahan-dahang napayuko si Dindo. Ipaglalaban natin siya. Ngunit, hindi lahat ng nasa lamay ay dumating para makiramay. May mga taong dumarating para makiusyoso. May mga pabulong na tanong sa gilid. May mga matang hindi awa ang dala kundi hinala. Habang nakaupo si Althea sa tabi ng kabaon isang hapon, narinig niyang may 2 babaeng kapitbahay na nag-uusap sa may handaan. Ang sabi raw may insurance na malaki. Bakit daw biyanan ang itinuturong may kasalanan? Hindi natin alam. Sa totoo lang, sa pera talaga imiikot yan. Napapikit si Althea at napahigpit ang hawak sa rosaryo. Ilang araw pa lang mula nang namatay ang asawa niya, ngunit para sa mga tao, hindi na ito bangkay ng isang mabuting lalaki. Isa na itong sentro ng tsismis. Nainit ang dugo ni Maika nang narinig ang mga bulong-bulong. Ate, papalayasin ko na yang manayan. Hindi, pigil ni Althea. Hayaan mo muna. Napatingin siya sa kabaon. Darating din ang araw na sila mismo ang mahihiyang tumingin sa akin. Dumating sa 2 gabi ng lamay si Marvin Serrano. Tahimik pa rin siya ngunit halatang ilang araw nang hindi maayos ang tulog. Nakatayo lang siya sa may likuran, hawak ang cup, hindi makalapit ng tuluyan. Nakita siya ni Ruben. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Diretso nitong sabi. Nagulat si Marvin. Tito Ruben, nakikiramay po ako. Hindi yan ang gusto kong marinig. Napatingin si Marvin kay Althea. Kita sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Saka siya dahan-dahang lumapit. Althea? Mahinang sabi niya. Pasensya ka na kung ngayon lang ako lumapit.
Tahimik lang si Althea. May alam ka ba? Tanong nito ng diretsyo. Napakurap si Marvin. Hindi ko nakita ang mismong nangyari. Pero may alam ka. Dagdag ni Ruben. Napahigpit ang hawak ni Marvin sa cup niya. Bago pa nangyari to, may ilang beses na pinapunta ako ni Tita Salve sa bahay nila Kuya Noel. Pinapasabi niya na kausapin si Kuya tungkol sa papeles, tungkol sa lote, sa insurance. Sabi niya, dapat daw ilipat ang iba sa pangalan niya para secured ang pamilya. Bakit hindi mo agad sinabi? Nanginginig ang boses ni Althea, hindi sa sigaw, kundi sa lalim ng sugat. Hindi ko naisip na aabot sa pagpatay. Nung gabing yun sa hapunan, napansin kong ibang kilos ni tita. Pero natakot ako. Tapos ngayon ka lang nagsasalita. Singit ni Micah naggalit na galit. Hindi ko po ipinagtatanggol ang sarili ko, sabi ni Marvin. Alam kong mali ako, kaya nga ako pumunta rito. Kinontak na rin ako ng pulis. Magsasalita ako ng totoo. Sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ang lahat, may isang piraso ng bigat sa dibdib ni Althea na gumalaw. Hindi pa ito ginhawa, pero isa itong senyas na may mga bitak nang lumalabas sa panig ni Salve. Nang gabing iyon din, may isa pang taong dumating na hindi inaasahan ni Althea. Isa siyang babae, nasa early 30s. Simple ang bihis, ngunit halatang sanay magsalita at dumiretso ng tingin. Paglapit niya kay Althea, marahan siyang nagpakilala. Mrs. Serrano, ako si Attorney Isabel Fuentebella. Napakunot ang noo ni Althea. Abogada po? Tumanggo ang babae. Oo, kasamahan ko sa Civic Legal Aid Center si Pastor Ellie. Nakarating sa amin ang nangyari sa Indo. Mula sa may likod, lumapit nga si Pastor Ellie Montenegro, ang pastor na minsang tumulong kay Ruben noong naospital ito sa Ubo ilang taon nang nakalipas. Althea, sabi ni Pastor Ellie, nakita ko sa balita ang kaso ninyo. Naisip ko agad kayo. Kinausap ko si Attorney Isabel. Baka makatulong siya. Hindi agad nakasagot si Althea. Sa totoo lang, pagod na siyang umasa sa anuman. Ngunit may kakaibang katatagan sa mukha ni Attorney Isabel. Hindi ko kayo bibigyan ng maling pag-asa, sabi ng abogada habang umuupo sa tapat niya. Pero base sa mga naririnig ko at sa initial reports, mukhang malalim ang kaso. Kailangan ninyo ng taong magbabantay hindi lang sa criminal case, kundi pati sa pangalan ninyo. Dahil sa totoo lang, mas mabilis kumalat ang paninira kaysa ebidensya. Napahawak si Althea sa rosaryo niya. Wala po kaming pambayad sa malaking abogado. Hindi ako narito para maningil ngayon, mahinahong sagot ni Isabel. Narito ako dahil may mga kasong kailangang ipaglaban kahit hindi kumikita. Tahimik na napatitig si Althea sa kanya. Ilang araw nang puro takot, duda at paninisi ang naririnig niya. Noon lang may direktang nagsalita sa kanya na parang may nakikita pang laban sa dulo ng lahat. Ano pong unang dapat kong gawin? Tanong niya. Una, huwag kayong magsasalita ng basta-basta sa media o sa mga tsismoso. Pangalawa, itago ninyo lahat ng papeles ni Noel. Resibo, kontrata, insurance, titulo, kahit mga lumang text. Pangatlo, kailangan ninyong maging handa sa posibilidad na hindi lang si Salve ang may alam sa nangyari. Maaring may ibang sangkot o may ibang nakinabang sa plano. Si Jessa? Mahinang sabi ni Althea. Tumanggo si Isabel. Posible. At posibleng may utang na tao sa likod ng lahat. Susundan natin yan. Bago umalis si Attorney Isabel, iniwarit niya kay Althea ang calling card niya. Huwag mong isipin na tapos na ang buhay mo dahil lang gusto nilang durugin ka sa puntong pinakamahina ka. Minsan, doon pa nagsisimula ang pinakamalakas na laban. Nang matapos ang lamay at dumating ang araw ng libing, halos wala nang natitirang lakas si Althea. Ngunit pinilit niyang makatayong ng tuwid sa harap ng puntod. Suot niyang simpleng itim na damit na hiniram pa nila ni Micah.
Hindi man mauyos ang tulog, namumugto ang mata, at sugatan ng puso, may kakaibang tikas ng tindig niya. Habang ibinababa ang kabaong ni Noel, tuluyan na siyang napaluhod. Noel, umiyak niyang bulong. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit, pero ipinangangako ko sa'yo. Hindi kita hahayaang mabaon lang sa kasinungalingan. Hindi ka mamamatay na parang wala kang laban. Nasa likod niya sina Ruben, Micah, Brenna, Dindo at maging si Attorney Isabel. Walang nagsalita. Pinagbigyan nilang ang pangakong iyon ay marinig muna ng langit at ng lupa. Pagkauli nila mula sa sementeryo, saka pa lamang tuluyang nagpakita ang isa pang problema. Sa maliit na opisina ni Noel, may ilang cabinet na nabuksan na, may mga papeles na nagulo, may 2 folder na nawawala. Anong nangyari rito? Gulat na tanong ni Dindo. Napatingin si Althea sa mesa. Doon dati nakalagay ang duplicate ng ilang kontrata at isang notebook kung saan sinusulat ni Noel ang cash advances at usapan sa suppliers. Ninakawan tayo, bulong niya. Anong kinuha? Tanong ni Ruben. Isa-isang tinignan ni Althea ang natira. May kulang sa records, may kulang sa project files, at wala ang isang envelope ng insurance documents. Nagkatinginan sina Dindo at Brenna. Hindi ito simpleng nakaw. Sabi ni Brenna, may gustong magtanggal ng bakas. At sa gabing iyon, pagkatapos mailibing ang asawa niya at mapansing may kamay pang gumagalaw sa likod ng mga dokumento nito, mas luminaw kay Althea ang katotohanan. Ang pagkamatay ni Noel ay hindi nagtapos sa libing. Doon pa lamang tunay na nagsisimula ang mas mahaba, mas marumi, at mas delikadong laban para sa katotohanan.